Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang isang rider matapos barilin sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakasakay sa motorsiklo ang biktima na may katabing isa pang nakamotorsiklo. Maya-maya pa binaril siya sa ulo at natumba sa gitna ng kalsada. Kwento ng ilang taga-barangay Handumanan, walang kaaway sa lugar ang biktima na dating kagawad sa kabilang bayan at nagtatrabaho ngayon bilang caretaker ng isang non-government organization. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen habang patuloy na nangangalap ng ebidensya para matukoy ang nakatakas na mga salarin. Walang pahayag ang kaanak ng biktima. Pinapalik-balikan daw ng mga gustong mag-relax ang isang falls o talon sa Bagulin, La Union. Yan ang Bulalakaw Falls na matatagpuan sa Sitio Santol sa barangay Alibangsay. Kalahating oras ang layo ng jump-off point mula sa bayan. Tapos ay kailangan mong mag-trekking bago makarating sa Balili River kung saan masisilayan ang Bulalakaw Falls. May overlooking view at rock formation doon. Pwede ring maligo dahil mababaw lang ang tubig. Isa ang Bulalakaw Falls sa itinanghal na cleanest, safest, and greenest bodies of water ng provincial government ng La Union. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Arestado ang dalawang suspect sa drug buy-bust operation sa Taguig. Nasabat sa kanila ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nakuhanan din ang isa sa kanila ng baril at mga bala. Walang pahayag ang dalawang drug suspect. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang nakuna ng armas, maharap din sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado sa Navotas ang isang lalaki matapos isuplong ng kanyang mga kaanak na gumagamit ng umano'y shabu habang may kargang bata. Sa isinagawang buy-bust operation na aresto ang suspect, hindi niya itinaging siyang nasa video. Huli rin ang kasama niya umano sa pagbebenta ng droga. Pero giit ng dalawa, gumagamit lang sila ng droga pero hindi nagbebenta. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Kukwestiyonin daw ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung ituloy ng Senado na ibigay ang transcript ng kanilang pagdinig tungkol sa war on drugs sa International Criminal Court o ICC. Giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. Kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of ICC? Sagot ito ni De La Rosa sa pahayag ni Senate President Chis Escudero nitong Lunes na hindi mag-aatubili ang Senado na mag-certify ng kopya ng transcript basta't may dahilan. Paliwanag ni De La Rosa, dapat iisa lang ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa ICC, lalo't matagal na raw iginigit ng Malacanang na walang jurisdiksyon sa bansa ang ICC. Katumbas daw ng pagbibigay ng Senado ng transcript ang pagkilala sa ICC. Tumanggi namang magbigay ng pahayag tungkol dito si Escudero. Matagumpay na nadepensahan ng Team Pilipinas ang kampiyonato sa East Asia Baseball Cup. Tinalo nila sa finals ang Hong Kong sa score na 9-2. Ito na ang 5th straight title ng Pilipinas sa kompetisyon. Nanalo rin sila noong 2012, 2015, 2017 at 2023. Kasalukuyang ika-27 ang Pilipinas sa world ranking ng baseball. Mga kapuso, ilang lugar na sa bansang isinailalim sa wind signal number 3 dahil sa Typhoon Marce. Base sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Apayao. Signal number 1 naman sa Ilocos Provinces, Abra, nalalabing bahagi ng Apayao, buong Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern portion ng Aurora. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 315 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Bahagyang lumakas pa ang bagyong Marce na ngayon may lakas na hangin na aabot sa 150 kilometers per hour. "49 days na lang bago magpasko." At feel na yan sa pagsisimula ng Belenisimo sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines, ang Tarlac.
Makukulay at nagliliwanag ng mga gamit o na giant Belen ang nagpawaw ang nakadisplay. Pangunahing karakter sa Belen sina Jose, Maria at Jesus. Ang 62 Belen na yan made from recycled and indigenous materials. Lumahok ngayong taon sa Belenisimo ang ilang bayan, paaralan, simbahan, negosyo at komunidad. Ayon sa organizers, sa pamamagitan ng Belenisimo ay nabibigyang halaga ang relihiyon. Pati na rin daw ang kultura ng lalawigan na siyang nagpapatunay na simbolo ng Pasko.